Ang daming labahin. Maglalaba ang ate nyo. Diyos ko, nakakaloka. Hello mga ate ko, panibagong araw naman tayo at panibagong buhay! Oh my God! Hello mga ate ko, so ngayong araw na to, maglalaba nga pala tayo dito ng mga unan at punda. So ang dami, sasama na din natin tong mga towel. Diyos ko, nakakaloka, ang daming lalabhin. So hindi lang naman ako maglalaba nito, tutulungan din ako ng aking kapatid, para naman perfect. At sayang din naman ang init ngayon. Diyos ko, tanghali na ako. Kahit ako inaantok pa, ilalaban na natin to. For the go. Laban. So tara na. Let's go. So guys, lalagay muna natin dito sa ating Tapos mag-prepare tayo dahil kakain muna tayo. Syempre, para naman masigla ang ating paglalaba, So guys, meron pa nga pala tayo dito isda. So may gulay pa din tayo dito. So mamaya natin tanghaling gulay. So unahin na natin itong hotdog pang breakfast. Ibang gamit tuyo. Tumahan natin. So tara, magluto tayo ng pang breakfast natin ngayon. At kinasaw-kasaw ko na nga din yung itlog para naman tayo makapag-breakfast at makapagluto na at nilagyan ko na nga yan ng asin para naman magkalasa. At ayan, hinalo-halo ko nga ng bongga dyan para naman sumarap ang ating breakfast ngayon. Inisa-isa ko na din aling mga hotdog. Abay, naka-tender juicy pa. Yaman naman ang ate besh mo, hindi mo kaya. Puk, bongga ha. Hindi pa kabong. At nagsasayaw pa nga ako dyan. Bakit ang fresh ko ay kakagising ko lang naman. Ang bongga pa ng outfit ha. Tender juicy nyo lang malalasap, ang tunay na sarap. At dali-dali ko na nga palang kinuha din ang kawali para naman makapagsimula na ng pagluluto at maglalaba pa ang Disney princess nyo. Ayan nga, nag-iinarte pa, akala mo na yung napakaganda. Abay, may pagsayaw pa, hindi naman Diyosa. Talaga nga naman. At binuksan ko na nga din ang gasol at ayan nga, may pag-aksena pa. Ayan nga, perpok, balin-bali ang leeg. Hindi mo kaya. Nakita ko ngayon wala lang mantika at nasa baba naman pala. Kita ko nga ang kawali na mainit na inilagay ko na nga ring mantika para naman tayo makapagluto na para naman makakain ang ating Diyosa. Sobrang init na ng mantika para may salang ng hotdog, diba? Purple! Hindi nga nagpaawat ng pamangkin ko ay may pagsilip pa din sa aking video. Abay, gusto atang sumama sa aking vlog. Ako na nagtatalsikan din ang ating all ay nilagay ko na rin tender juicy hotdog para naman tayo makakain at ayan nga, may pag-ilag pa ang bakla, ayaw matalsikan sa mukha. Abay, sayang ang pes. At ayan, nakita ko na nga pala hotdog, namumula na parang pagmumukha nyo sa paggamit ng ating rejuvenating. Aba naman. At hinalo-halo-halo ko na nga ang hotdog at ayan nga, alsin na natin din sa kawali para may lagay na din sa ating lamesa. Ang kita ko nga ang aking pamangkin, nakatingin pa din sa aking pagluluto. Ano ga naman niya? At nilagay ko na nga din sa plato para man tayo makakain na. Talagang maglalaba pa ang bakla. Nakaka-stress na din naman. Sa pagmamadali nga nagkanta, hulog-hulog pa ang hotdog. Ano ga naman niya? Diyos ko, hindi na natapos-tapos. Nakaka-stress. Nang maluto na nga pala ang hotdog din sinunod ko naman ng inyong mga itlog. At ayan nga, binati-bati ko na at sinalang ko na din sa kawali para naman makaluto na ulit tayo ng ating pang-ulam ngayon. Bongga, diba? Perfect! Habang nagluluto nga pala ako din ng itlog ay nakita ko mga pamangkin ko din pinaglalaroan pa din ang mga tuba laki lalaban mamaya. Diyos ko, may paghiga-higa pa. Nakakautas na ha? At nakita ko nga pala ang itlog din ano ganman pagkakalapad-lapad kasyagari sa ating plato. Aba? At hinango ko na nga pala din ang itlog. Ano ganman napakalapad naman na rin. Abay kasya din naman pantay na pantay sa plato. Bongga. Nang nakita ko na ang kawali nag-uusok na agad ko namang isinalang aring ating tuyot. Nilagyan ko na ng mantika para matapos na. Para makakain na. Nango ko na nga din ang ating tuyo. Aba naman, napaka-crunchy. Siguro yung malutong are. At nakita ko nga din ang maling. At ayan nga, hindi ko na nga ininit. Nilagay ko na din sa lamesa at lalamig din naman. Nakita ko na rin aming kanin. Nagpukpuk na ako din ng bawat. Nilagay ko na nga din sa ating kawali. Hindi ko na nga pala rin niluto aring isda para naman mamayang hapunan na lang. Halo na nga ako din sa kawali. Sinunog-sunog ko nga ang bawang at ayan nga, nilagay ko na din yung ating kanin para makapagsangag na tayo para perfect ang ating almusal. Purple! Nang makapagsangag nga ako din agad naman akong kumuha ng tasa para man makapagkape ng ate besh nyo. Hindi pa magkaintindihan
nagkakaintindihan din kung ano ba naman titimplahin, kung cappuccino or ang kopi ko blanca ay ano na. Nili ko nga pala din ang cappuccino at ayan nga ang taray. Ay, yaman! Barako, bongga. At ayan nga, binuksan ko na nga at nagtimpla na ako din ng kape. Upo ng ate besh nyo din sa isang tabi at naghihigop na din ng kape. Talaga nga naman para man mainitan ang bunganga. At ayan nga, nagpakit pa. Ganto yon. At naisipan ko nga palang isama din ang maling at ginayat-gayat ko na at inilagay ko na din sa ating sangag para sumarap ang ating agahan. Diba? Mandok na nga pala ako din ng kanin at ayan nga, gutom na ate besh nyo. Sa wakas, tapos na tayo sa ating pagluluto. Lafangan na, mga ate ko. Tara, kain tayo. At hindi na magkaintindihan din sa pagkain ay ano ka masarap ng ating kain umagahan. Perfect na perfect. Abay, ining, bilis-bilisan ang kain at nag-iintay ang mga labahin sa labas at tambak na. Ano ba naman yan? Nung makatapos nga ako sa aking pagkain ay ayan nga, pumunta na nga ako din sa lababo para man hugasan arit wala din namang ibang maghuhugas kundi ako lang. Dami pang gagawin. Diyos ko, tanghali na. At biglang natulala ang ate Betty at nakita din ay tambak ang labahin at nakita ko pa din sa may ilalim ng lababo. Ano ganun pagkakadami ng tuba. Hindi na magkaintindihan. Matatapos ka naman ari sa maghapon. Sipag ha, ilaban natin yan. Go for the win. Purple. Na-stress na nga pala ang bakla at hindi na magkaintindihan kung matatapos ka naman arit napakamot na lamang sa ulo sa dami ng tuba. At hindi pa nakapagsisimula ng paglalabay ay may pinaglaruan pa. Aring cover ng kama at ang mga kumot at punda. Ano na, tutuloy pa ba natin? Ayan, Diyos ko. Nakakaloka, mukha ng loka. Ba't naman kasi sabay-sabay ang paglalaba? Hindi pa pagpabukas aring iba eh. At dali nga ako lumabas din ng aming bahay. Dala-dala rin timba na puno naman ng tubal. Ah, Diyos ko. At hindi pa ako nakakapagsimula ng paglalabay. Parang mahihimatay na ang atin yun. Ano ba naman yan? Kaya pa ba? At nagpatulo na nga pala ako din ng gripo para man mapuno na rin planggana at para man makusot na at para mabasa na ng bongga at para masimula na. At kusot na ng bakla. Ano ga namang kainitan pa ng araw, hindi na magkaintindihan. Tagal kasi tanghali pang gumising. Ayan, inabutan na ng araw. Nilamas-lamas ko na nga pala rin aming mga damit at ang aming tubal ng inay. Ayan nga, nilagay ko na nga pala sa timba para man mailagay na sa washing. Nang mabasa ko na nga rin aming mga tubal, ay agad naman akong pumunta din sa unahan ng bahay at kinuha ang washing machine. Ano daw? Washing machine. Hindi na magkaintindihan ng bakla sa pagbuhat din kung ano ba namang gagawin. Ano gang pagkabigat-bigat na rin. Pwede nang ibenta sa junk shop. Ilang kilo kaya ari. At binuhat ko na nga din sa aming likod ang aming washing machine. At ayan nga, hindi na magkaintindihan. At ang kipot ng daan. Diyos ko, nakakaloka. Kaya pa ba? Ang madala ko na nga din sa aming bahay ang washing machine ay agad ko namang binalikan aring aming tubal. At hahanlawan ko na din at kukusutin ko na aring second batch ng mga damit para man matapos na. Matapos kong mabasa aring mga damit ay agad naman ako nagpahinga ng kaunti din sa tabing bahay para man makapagsimula na maya-maya. Tinawag ko nga pala ang kapatid ko. Sabi ko siya muna din ang maglinis para man makapagsimula na ako sa aking paglalaba. At nagpatulo na nga pala ako ng tubig din sa planggana para man makapagsimula na at maisalang na rin mga damit. Sinalin ko na nga pala ang tubig din para man maisalang na para mahilo-hilo na rin mga damit at talaga wala nang aabuting araw. Nang mailagay ko na nga ang tubig din agad naman ako nagpunas ng kamay at isasaksa ko na rin. Abay, mahirap nang makuryente. Matitegi ang mami. Nang maisaksa ko na nga din sa kuryente, agad naman ako nagbukas ng sabon at nilagay ko na din at ayan nga, kitang-kita nyo. Nang malagyan ko na ng sabon ay agad ko namang isinalang aring aking pante at bra at ang mga damit ko. Diyos ko, matatapos din tayo. At ang kapatid ko ay may pagtingin pa din sa akin at ako'y binabantayan kung tama daw ang aking ginagawa. Abay, malaki na ako kaya ko na are. At nag-iikot na nga ang ating mga damit. Nakasalang na din sa ating washing machine. At kinusot-kusot ko nga ng very light para naman matanggal ang ating baho sa ating katawan. At ayan ngayon, nag-iinarte pa ako at nagpo-post pa dyan. Sino ka dyan? Si Marimar? Habang busy-busy ako sa aking paglalabay, ang aking bayaw ay nagtatatawag sa likod. Bakit kaya ako tinatawag? Anong meron? At nagmadali na nga ako sa pagpunta din sa likod at ang aking bayaw ay nag-aantay sa akin. Ano naman kaya yung kanina pag nagtatatawag? Nakakarin din na ha? At kaya naman pala ako yung pinagtatatawag din kanina pa ibibigyan daw ako ng manok at may meron daw akong may ulam. Abay, napakabait naman. At ayan ngayon,
dalawa pa ang binigay sa akin. Abay, Perpok, buhay sa aming farm. At ako nga ay sayang-saya at may uulam na naman tayo sa ating pananghalian. Abay, hindi lang isa, dalawa pa, bongga. Sa sobrang saya ko at may manok akong dala-dala ay ako'y napaikot tala ang dini. Akala mo'y napakaganda naman. At dari nga palang manok na aking dala-dala ay 36 days pa lang pala. Ay sabi ko yung dapat 45 days. Ay ba't lulutuin ko na? Abay, napakabait at pinaglaruan pa at naglililipad pa ang manok. Nang makuha ko na rin aming manok ay agad ko man pinabantayan sa aking pamangkin at sabi ko may kukunin lang ako sa loob. At maya-maya ayan, hawak-hawak na nga ang manok. At nakita ko yung pinaglalaroan. Sabi ko yung huwag naman paglaruan at kakainin na natin yan mamayang tanghali. Abay, may paghagis pa. Diyos ko, patay ang manok. Hindi ko pa nasasaksak. At agad naman ako nagmadali sa bahay at nilagay ko na nga pala ang manok din sa loob ng bahay at mamaya ako lulutuin. Inango ko na rin mga damit din at tumigil na nga pala ari at ayan nga nilagay ko na nga din sa planggana at nagpainit nga pala ako ng tubig para balian mamaya ang dalawa kong manok na lulutuin para sa ating tanghalian. Nang maisalang ko din ang tubig ay agad naman ako din nagbanlaw sa labas at nang matapos na rin ay dami pang gagawin ng ate bench nyo. Ang sipag naman nang makapagbanlaw nga ako din ng aking damit ay agad naman akong pumunta sa kusina at kitang-kita ko kulong-kulo na ang tubig na aking pinapakuluan para balian mamaya ang manok. Kinuha ko na nga pala din yung aking sinalang na mainit na tubig at pumunta na nga pala ako sa likod ng bahay. At pinagbabanli-banlian ko na din ang mga manok na aking kinatay para man mahalbusan na rin ng bonggang-bongga. At mawala ang mga balahibo ay bongga naman. Nang mabanlian ko na rin mga manok ay agad ko namang tinanggalan ng mga balahibo at ang mga bata nga ay tinginan sa akin at mamaya daw hihingi ng fried chicken. Abay sabi ko naman, abay oo naman, kayo paga. Nang makalbo ko na ring mga manok din ay ako'y tawang-tawa at pinaglaruan pa. Tay nga pinagsabong-sabong pa. Ayan nga, karyo, wala tayo. Ako'y tawan-tawa at ayan nga, papagantihan na natin isang bagsak walang tuka. Purple. Nang matanggalan na namin ng balahibo ay agad naman namin sinalang din sa gasol para naman matanggal aring mga tirang mga balahibo at ang hirap talagang tanggalin at ang liliit. Ayan nga, dinubdob na nga namin din sa apoy para man mabilis na. Binalikan ko na nga ulit aring aking nilalabhan. Hindi na natapos-tapos din sa paglalaba. Ano ka naman niya? At naghanlaw na nga pala ako din sa ating labahin para naman tayo makapagsampay na. Nang matapos ko nga ang aking paghahanlaw ay agad naman akong pumunta din at isinalang ko na din sa dryer ang mga damit para man matuyo na. Nang maisampay din at talagang nakakapagod na din naman. Nang maisalang na ay ayun na ang bakla. Napagod na ang ate bench. Nung ako'y nakatulog ay ba't parang hindi nag-iikot at ayun nga tinawag ko ang aking kuya bunso at sabi ko'y paayusin naman bakit hindi nagana ang dryer. Ang ending, hindi na nakapag-dryer at agad-agad ko na nga tinanggal din at ayan nga isasampay ko na para man makatuyo na talagang hindi nagana ang dryer. Hindi pa nakisama ang dryer, ano na. At sa sobrang init din naman ang panahon ay inabot na ng tanghali at ayan nga makakatuyo din naman tayo ng ating damit. At pinaghahangir-hangir ko na rin mga damit at ayan nga ilalagay na natin at sasampay na natin din sa likod ng bahay. Ay, sa wakas, nakakapagsampay na din. Ano pa naman at magluluto pa nga pala tayo ng ating uulamin mamayang tanghali. Hindi na magkaintindihan. At sinunod ko na din isampay din ang mga cover ng kama at ang mga kumot para man matapos na. At ang ating manok ay nag-aantay na sa atin. Wala nang kapgura ng bakla. Makatapos nga tayo sa ating pagsasampay at paglalabay, agad naman akong pumunta din sa aming bahay at nga sinumulan ko na ang pagtatad din sa ating manok at gagawin natin fried chicken mamaya para naman tayo may pangulam sa ating tanghalian. Bongga diba? Galing sa farm yarn. Ako nga ay gigil na gigil din sa manok, hindi na magkaintindihan ng pagmumukha. Ano ka naman pagkakatigal naman. Hirap ka na rin pag hindi magmamanok. Aba? Nang matapos kong ang gayatin aring mga manok ay agad naman akong tinawag ng aking ex-senadorang kapatid. Ang buko daw na rin pagkalaki-laki naman ay akin na daw talupin at gusto niya daw humigop ng sabaw. Ay ano ka naman pagkakalaki ng bukong are? Bonggaan laman at ang sabaw kalhating pitchil agad. Sa wakas ay magluluto na tayo ng ating pangtanghalian at talagang ang ate bes nyo ay gutom na at ang daming trinabaho. Ay ano na at ayan nga nilagyan ko na nga pala ng pampasarap din at nilagyan ko na ng konting asin at nilagay ko na din ang crispy fry at tayo gagawa ng fried chicken para sa ating pananghalian. Nang
Natimplahan ko na rin aming chicken ay agad naman ako nagpainit ng mantika. At ayan nga, nakitang-kita ko nga ng mainit na mantika ay isinalang ko na nga pala rin fried chicken at ayan nga nilagay ko na para man makapagluto na at matapos na din are. O diba, pag masipag ka, may pang-ulam ka na. Laki po ako sa farm. Ate ko, your honor. At sinalang ko na nga pala din ang fried chicken na aming panganghalian ngayon at maya-maya nga pala may nagtatatawag din sa unahan. Ay pagkita ko'y dumating na ang Shopee. Wow. Ay ano ka naman yan si Kuya para sa aking pagluluto. I-follow mo ako Kuya ha. Salamat po. Thank you, bye! At nagpatuloy pa din ako sa aking pagluluto din sa kusina. Ano ka naman napakasipag ni Ining. Walang pagod yarn. Hinango ko na nga pala ang chicken dyan at ayan nga, napakasarap naman. At alam ko, ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko ay gutom na gutom na. At ayan nga, pinagkukurit-kurit na din it. Hindi pa nga nakakapagtanghalian ay ubos na agad ang ulam. Ano ba naman yan? Tara, kainan na tayo sa ating pananghalian. Ang sarap ng ating ulam. Meron tayong chicken dito at okra, bunggais. At nang ako'y nakain na din sa aming tanghalian ay sabi ko sa aking kapatid ay tirahin na yung aking nainiwang labahin para man matapos na at hindi ko na talaga kaya. May pagkita ko'y nagana ang dryer ba't sa akin ay hindi gumana-gana. May nakakaloka talaga. Nang makakain naman ako ay agad ko na rin naghugas na ng plato ay wala namang gagawa kundi ako lang din naman. Aba naman, kayo na may maawa na sa akin. At pagod na ang ate bes nyo. Lahat na'y ako. Aba? Nagwalis na din ako din sa kusina at talagang ang mga bisita ko ay lumayas na. Nakaka-stress na kayo. Ay, wag na kayong kakain. Wala naman kayong pinaggagawa din sa bahay. Kala mo'y kumain sa restaurant. Aba? Talaga naman. Nang makapaglinis nga pala ako din ng bahay at nakapagwalis na ay agad naman akong kumuha ng unang din sa amin para naman makapagpahinga ng very light. At talagang pagod na pagod ang ate bes nyo. Kala mo'y may mga katulong din Nakaka-stress na kayo ha. At humiga na nga ako din at nakapag-cellphone ng kaunti at ayan nga, may pagkaway-kaway pa, nakakapagod talaga. At ayan, natulog na nga pala ang bakla sa sobrang pagod. Ang dami din man ang pinaggagawa, nakakaloka na. At sana'y nagustuhan nyo ang aking mga pinaggagawa din sa aming bahay. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. See you on my next vlog. Bye!